What's up guys? Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, utang serye pa rin tayo mga besh at pag-uusapan na naman natin itong isang loan app, okay? So, hindi maubos-ubos na paggawa ko ng reviews sa iba't ibang mga loan app nga para mabigyan kayo ng babala kung okay ba na utangan yung isang loan app or hindi. And sana mapanood nyo talaga yung buong video natin kung nyo subukan na umutang sa iba't ibang mga loan app nga para magkaroon kayo ng idea. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Let's get back to the topic again mga beshies. And syempre, loan app nga ang pag-usapan natin. Itong si Peso in Your Safe Online Loan. Under ulit ito ng Link Credit Lending Investor. Pag i-open nyo, same with other loan app na napakaraming mga privacy, policy, and disclosure statement na kailangan nyong basahin. Meron sila syempre gustong i-access sa ating cellphone na naman yung location, SMS, installed application, yung camera. I-click lang natin yung accept. Kung okay lang sa'yo, at deny naman kung hindi. Pero syempre kapag nag-deny nga kayo, talagang hindi magpo-proceed ang inyong loan application. So, accept lang mga besh. At eto na nga, kung makikita nyo, maximum loanable amount daw ay 8,000 pesos. Loan terms, 120 days. Pero, i-check natin kung totoo nga ba itong 120 days or halos nasa 4 months na payment terms. Meron daw 3 step para makakuha kayo ng loan dito ngay Pesoing. Self-information, yung emergency contact, at job information. Kung gusto mo pa rin ituloy ito, or gusto mo umutang dito, click mo lang yung Get My Credit Limit. At ito na nga, kailangan nyo sagutan itong mga self-information like yung surname, ganyan, yung kompletong pangalan nyo, yung birthday, gender, and marital status. Next naman dito ay yung current address, yung detailed address, at residence status, at yung duration of stay. Pagkatapos nun, same with other loan app na naman na kailangan natin talaga mag-upload or maglagay ng mga personal references. And eto na nga, ID syempre, hindi nawawala itong pag-upload natin ng isang valid ID kasi yun lang yung requirements para makautang kayo sa iba't ibang mga loan apps. So, kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID, okay? And eto na nga daw mga besh, yung ID na tinatanggap nila, yung UMID or Unified Multipurpose ID, yung Social Security System, yung National ID, yung Driver's License, Passport, Postal ID, yung PRC or Professional ID card, at yung Voter's ID. Pero ang recommended daw talaga ay yung UMID, yung SSS or Social Security System, at yung National ID. Akalain mo, yung National ID pala, isa sa mga recommended ng loan app na ito. Ito na nga, credit result. Credit amount ay 3,000 pesos. You can get the money by filling in the job information. So, akalain mo, naging 3,000 na nga lang daw yung pwede kong mahiram. At para nga mai-process ang ating loan application, click lang natin yung fill in now at kailangan nating sagutan yung job information, yung personal and business or company factory name, company scale, how many people, industry, yung job type, position level, duration of work, at yung monthly income. Okay? At dito mga beshi, kailangan daw ninyong mag-upload ng employment ID card, yung payroll, employment certification, at yung income tax return. Submit at least one of the following work proof. So, kailangan nyo nga daw makapag-submit ng isa. It's either yung employee ID card, yung payroll, yung employment certification, or yung income tax return, or ITR 2316. So, kapag nakapag-upload na kayo, click natin yung submit at ito na. Loanable amount nga daw talaga ay 3,000 and loan terms nga ay 120 days or 4 months. Pero totoo kaya yun, yung 4 months. So, ito na nga, 1,500 hanggang 3,000 lang yung pwedeng mahiram. At dito nga, meron silang nilagay na 160 days, 150 days, hanggang 150 days
na payment terms, pero totoo kaya to? Click natin yung apply now at eto na. In order to allow you to receive the transfer within 2 hours, you can choose one of the payment method or you can choose multiple payment method. So, mamili ka dito kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede sa e-wallet, sa bank, M-Lulier, RD Pawn Shop, or sa LBC. Sa e-wallet, 25 pesos lang. At yung M-Lulier, RD Pawn Shop, LBC, 130 pesos yung fees niya. Medyo malaki din. So, mas maganda ng e-wallets tayo via GCash. At ito na nga, GCash naman yung pinili natin. Input e-wallet account and confirm account. Okay? So, after ilang minuto mga beshi, na-aprobahan daw ang aking loan application. Pero bago natin pag-usapan yung approve amount, yung mga fees, yung mga interest at processing fees, panoorin nyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. So, let's get back to the topic again mga beshies. At eto na nga ha, hindi ko na naman i-recommend yung loan app na ito. Alam nyo kung bakit napakalaki talaga yung mga fees nila. So, like for example dito ha, credit amount ay 3,000 pesos. Or yung possible na aprubahan na loan amount ay 3,000 pesos. Mayroong nakalagay na loan period ng 150 days, pero hindi naman talaga totoo. Okay? Use purpose. So, ang nilagay ko ay multi-purpose. Okay? Kung makita nyo dito mga besya, merong credit assessment fee na 210 pesos. Platform management fee, 360 pesos. Di ba napakalaki? Meron pang payment expenses na 240 pesos at merong transfer fee na 25. Kaya doon sa 3,000 pesos, bali ang matatanggap nyo lang ay 2,165 pesos. Meron pang total interest na 308 pesos. Kaya ang babayaran nyo sa loob ng 7 araw ay 3,308. Okay? Akalain mo yung 3,000 pesos na naaprubahan, ang matatanggap mo lang ay 2,165 pesos. And then, ang kailangan mong bayaran within 7 days ay 3,308 pesos. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, hindi ko din talaga ni-recommend itong pautangan na ito. Pero, syempre, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyo pa rin subukan or hindi. At dito nga sa baba niya, you will pay on 2 schedule. First schedule of payment daw ay sa December 4, 2023. So, nag-apply kasi ako, mga halos mag-1 week na rin. And the second schedule payment ay sa April 25, 2024, pero 100 pesos daw yung babayaran ko sa April 25, 2024. For overdue of first scheduled bill, you need to pay penalty interest. Diba? May penalty pa kapag nag-post due yung account nyo. I mean, hindi kayo nakabayad doon sa due date. And with good credit, the bill amount 100 pesos can be reduced. Ano sa tingin nyo, besh? Okay ba itong si Pesoy na mautangan online? Kung meron kayong experience dito na it's either maganda man yan or hindi, sana i-comment nyo yan. And para sa akin kasi talaga, hindi ko gusto dahil nga sa napakaraming mga fees na ikakaltas dun sa proceeds. Kung ano yung matitira, yun lang yung matatanggap mo. At malaki din talaga yung mga fees nga nila at yung interest. At may penalty pa yan pag nag-post due ang inyong account. So please lang, okay? Kung ayaw nyo na magdagdagan ang inyong mga problema sa pera, ay iwasan natin ang mga hiram sa iba't ibang mga loan app. And yun lang, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button, sana i-like nyo yung video at i-share nyo na rin. Thank you guys and bye-bye!